committed a brazen, naked assault on the person of Attorney Lopez as well as the Vice President. In the first place, the contempt order was without basis. They were saying that she interfered with the proceedings, but she did not. All she did was to write a letter to the Commission on Audit. At sinabi niya lang na since hindi pa naman final yung investigation niyo, kung maaari lang, consider. Kasi hinihingi kayo ng mga dokumento, but hindi pa naman tapos. Parang, hindi yata fair. Kaya just consider that. That is not an interference. She was being factual about it. But what I don't like was the way she treated her after being detained in the dead of the night. You want to drag this woman to a penitentiary for convicted criminals? That to my mind is the highest form of assault on the dignity of a person. Mali yung ginawa nila. Hindi ko pwedeng ganyan ang tatutuin nila. Parang lumalabas, may attempted kidnapping pa eh. Kasi sasabihin nila may order. Where the hell did the order come from? Was there a Senate, or was there a Quadcom hearing formally and discuss about the transfer? And isa ba, bakit ita-transfer? Kaya nga kayo may facility, detention facility. Bakit yung tatanggalin? Pagkatapos inililipat-lipat niyo pa kung ano-anong ospital. Gusto ng pasyente doon sa St. Luke's. What's the reason behind? Parang pinahihirapan nyo. Kaya yung Ali halos hindi ko makakausap kasi traumatized siya Until now, she fears for her life. Ganyan na ba tayo rito? Kaya I can understand why she said, kung napanood ko yung iyak siya ng iyak, sinasabi niya, wala nang batas dito. Mukhang ganun ang mangyayari pag ganyan ang mga arte ninyo. Sir, how is she appearing now? No? Nakita niyo po She siya. looks distraught. She looks very afraid. She looks so traumatized. If you think, sir, that what they did is wrong, ano po yung dapat na ginawa nila given na meron mang instruction na nakapapel na ililipat daw siya? Pero ang say niyo po ba, dapat hindi ganong oras sinerve sa kanya? Yes, unang-una, dapat sinerve mo yon kung totoo man yon during the business hours. Nakadetain, biro mo, alas 12 na, gigisingin mo para lang i-transfer mo. Hindi lang irregular, hindi lang illegal. Para pang gusto nyong i-kidnapin yung Ali Walang nag-iisa yung babae doon. Anong klase kayo? Klase mga tao. Sir, have you talked to the Vice President po? Hindi, pagdating ko, nag-hi lang kami kasi talagang falling asleep na siya. Tulog na siya. Tulog na tulog. Pagod na pagod siyempre. Walang tulog yun Kung ako, hindi nakatulog dahil ginising ko galing akong Japan Ginising lang ako nung isang tawag, kaya ako nalaman yung nangyari. 3 o'clock. Sa DCWG, ano po naging purpose ng pagbisita niya dito? In the first place, Attorney Laika is a personal friend, the daughter of a very close friend, Attorney Brad of mine, Joe Lopez. At saka pamangkin ni Des Lopez, parang brother ni Brad. And of course, I wanted to see the Vice President kung kumusta na rin siya. Dahil parang sila na-traumatize Kaya ako nandito, as a personal friend. Attorney, yung nakikita niyo posibleng legal na hakbang na pwedeng gawin ng kampo ni Atty. Lopez kasunod ng pangyayari? Well, I will not preempt what they have in mind. They have to decide for themselves. May mga abogado naman sila. But if you were in their position, sir, what could be done following the Mahirap series yung of... mga spekulasyon. Baka iniisip ko. Hayaan mo na sila. Let them decide what they want to do. Definitely, they can file cases. Attorney, bilang malapit sa pamilya Duterte, kasi nag-iusap-usapan yung medyo mabigat na threat kagabi ni Vice President What Sara threat are they Duterte. talking about? Iyon, ano po bang sa tingin niyo yung... They're tingin niyo saying doon? that there was an active threat uttered by Inday Sara. I heard her say those things. How can that be an active threat? Ang sinasabi niya, pag ako napatay dito,
which presupposes that her life is in danger, in grave danger. Alam niya na mayroong planong patayin siya. Kaya nga sinasabi niya. Kaya kung akong mamatay, I told this person, patayin mo. Yung isa, dalawa, tatlo. Well, how can that be active? That will only proceed kung patay na siya. So it's an inactive. It's not even a threat. What she's saying is, I know you're after me, and if I die, kayo, yung mga behind my killing. Yun ang sinasabi niya. That's not a threat. Thank you. I'm just curious, sir, nakausap ko kayo. Wait lang ate. Mahirap na. Oo, nakausap ko. Kinausap ko lang, Ano pero... yung mga na-ate? Hindi, yung nilapit. Bigay ko po siya ng Hindi. Kasi nga, ano siya eh. Trauma eh. Tapos dumating na yung mga doktor. Sino, sir, ang mga tao dito sa Mga doktor. visit? Ano po ba sa inyo kung anong procedure yung ginawa kay Atty. Lopez? Hindi. Basta sabi lang, kasi tinawag ko gusto siya. Ay, Sabi ko, sir, sabi na, right now. Sir, paano yung pinalaman? And then what? Nalaman ko kasi nga, nung dumating ako, alas 10 from Japan, tulog ka agad ako, pagod na pagod ako, nalaman ko tumawag may tumawag sa akin. So nagising ako. Pagkatapos nakita ko may mga parang mga links sa vlog. So binuksan ko. Ayun, parang replay na yung press ko nila. But I fell asleep eh, kasi pagod ako. So, magising ako. Nag-TikTok live ako ngayon. Hindi na, 2 hours ago. Kumana. Ang dami. I got 2 billion likes. Really are. Tapos pinaliwanag ko yung anot ko. So, pinaliwanag ko kung anong bakit mali. Para mamatay. Kaya sabi ko, pupunta ako sila. May mga kaibigan ko personal. Ito, siguro dapat kasi resorry ng Malacanang kasi sinasabi thread na siniseryoso nila. Sa paano nyo bilang dating Chief Legal Counsel, Presidential Counsel, dapat pa siniseryoso ng Malacanang yung mga ganyang banta na binibitawan ng mga makapasok. Ang dapat nila seryosohin kung bakit takot si Inday Sara na may papatay sa kanya. At bakit kayo ang pinag-ihinalaan niya. Yun ang dapat yung imbestigahan. Either totoo yan, or may gumagawa niya para siraan kayo. Yun ang imbestigahan nyo. Yun lang, ganun lang kasimple yun. Because the woman, Vice President, is so afraid. Hindi siya magsasalita ng ano kung wala siyang nakuhang impormasyon na papatayin siya. Kaya kumbaga, bago pa mangyari yun, sinasabi ko na sa inyo kung sino ang maaaring maging kung sino ang behind. So sa tingin niyo po dapat tumulong din yung Malacanang kasi mataas na opisyal It din should, because pag hindi sila tumulong, ibig sabihin totoo lahat na sila ang bakang nasa likod. Kaya kaimbestigahan nilang mabuti kung bakit magsasalita si VP Sara ng ganong kaselang bagay at bakit takot na takot siya na may mangyayari sa kanya. Can you imagine? The Vice President is saying na pag ako namatay, ibig sabihin mayroong threat sa kanya. May papatay sa kanya. So inuunahan niya na. Eh, dapat maging seryoso. But ang nagiging tingin ko, ang dating sa kanila, pinagbabanta kami, mali yun. Hindi kayo pinagbabanta. Ang mas malalim doon, bakit siya nagsalita ng gano'n? Bakit siya takot sa buhay niya? Bakit sa tingin niya papatayin siya? Yun ang imbestigahan nyo. That's your work. That's your job. Bakit napansin ko medyo gumagana yung group niyo? Ay, ano yan? Clear stay. Ayun. Clear stay. That's the secret. Ako Kasi- kung numinipis yung akin, dumadami puti. Eh, May yung pampakabal ka ba sinasabi ko dyan? sa